Hello mga kagandang buhay, good morning! Hindi po ako nakapunta sa Negros para mamili. Si Kabiyaeng Roger po ang pumunta sa Negros. Medyo matagal-tagal din po na hindi nakapunta si Kabiyaeng Roger sa Negros. Kaya sabi ko this time, ikaw na muna para makapagpahinga naman po tayo mga kagandang buhay. So ngayong umaga po, meron pala po akong kapitbahay dito na nag-aalaga ng baka. Kaya gusto ko po siyang makausap at gusto ko rin po makita ang kanyang mga baka. Tara po mga kagandang buhay, samahan niyo po ako para matingnan din natin kung ano ang itsura ng kanyang mga inaalagaan. Kasi sabi niya, matagal na daw po siyang nag-aalaga ng baka. Dahil nakabakasyon po ngayon ang kagandang buhay ninyo, hahanapin ko po yung mga nag-aalaga ng baka dito sa aming lugar. Kagaya na lang po nitong nakausap ko kahapon. At ngayon nga po ay titingnan natin ang kanyang mga alagang baka. Layunin po ng aking mga vlogs na ma-inspire yung mga kababayan ko dito sa Aklan na pwede pala pong mag-alaga ng baka dito. Kaya mainam po na ating kakausapin para may idea din po ang aking mga kababayan na meron na palang matagal na nag-aalaga ng mga baka at may ipakita po natin at may interview sila mga kagandang buhay kung paano po nila inaalagaan ang kanilang mga baka. Sa sunod na araw po, pupunta po ako sa Sibalom Antique para po tingnan din doon ang volume ng kanilang mga baka. Kasi una pa lang noon, dito kami naumpisa at dito nyo po ako nakilala sa aking mga vlogs sa Sibalom Antique Livestock Auction Market. So dito na po tayo sa bahay ng kapitbahay ko na farmers. Ayan, mga kagandang buhay, di ba? Oh, ayan sila. So tingnan na natin ang kanilang mga baka. So dito na po kami mga kagandang buhay sa area ng kanilang pinapastulan ng baka. At kasama ko po ngayon ang ating farmers, si Auntie Rosie. So makikita natin yung alaga ni Auntie Rosie dito. Ayan. Ayan yung alaga niya. So ilan na lahat ngayon ito, Auntie Rosie? Mga 5. 5? Pero ang 5 na yan, naibinta na yung iba? Oo. Mga ilan na yung nabinta mong baka? Dami na yata, pali 12 na yata. 12 na, naku, ang tagal mo na palang farmers, ano? So ang ano mo, mga baka mo, native lang? Native lang yung una. Na-upgrade na ngayon? Oo, nag-level up naman siya. Paano? Paano nag-level up yung mga alaga ninyo? Ano yung babae, yung EI yung babae. Yung babae, injection lang. Oo, inject lang. Galing saan? Sa, ano gani iya? Sa munisipyo? Oo. Sa Department of Agriculture? Oo. So may EI din pala? Oo. May EI na pala dito sa atin? Matagal na? Matagal na, kaya lang ngayon nawala, nagkasakit yung nag-EI. Hindi na nagpatuloy. Hindi na nagpapatuloy, pero mga ilang years na hindi na kayo na-EI? Mga 3 years na yata. Oh. 3 years na. Oh, sige, halik kayo mga kagandang boy. Tingnan natin yung mga baka nila kung anong itsura ng medyo na-upgrade na. Okay. Ang mga baka nila dito, mga kagandang buhay, hindi nila pinifeeds. No, hindi kayo nagagamit ang feeds, ante, no? Hindi na. Yan, patanungin natin mamaya sila kung paano nila inaalagaan itong mga baka nila. So ito mga ilang taon na ito, te? Saan? Ito. Ito yung tatay niya. Ito yung tatay. Isang taon pa lang to yan. Isang taon. Ayan, ako ante. Malaki po ang porsyento ng pagka-native. Malaki rin po ang porsyento pa rin ng pagka-native niya. So mga isang taon na ito, mahigit. Mahigit na ito, isang taon. Oo, sige. Tingnan natin yung tatay niya. Itong tatay niya, mga ilang taon na ito? Uy, medyo malaki-laki na rin. Oo. Medyo malaki-laki na rin, oh. Ito yung kwan.
Oh, Ayan, EI EI. ito. So kung sisipatin ko ito, nagalit sa akin, sisipatin ko siya eh. Oh no! Mga ilang taon na siya? 3 taon na po mga kagandang buhay. Ayun, sipatin muna natin ha kung magkano na yung halaga nito. Pag mga ganito kasi kalaki, doon sa Negros, nasa mga 55,000 to 60. Ayan po ito yung tawaran namin doon sa Negros mga kagandang buhay. So, hindi po siya tiyanan. Ayan, bugkos po ang katawan niya. Ibig sabihin, mabigat po siya sa timbang. Ayan o, natural lang, mga kumpay lang yung ginagamit nila. So, tanungin natin si Tatay Ulpiano kung paano niya inaalagaan yung kanyang mga baka. O, ayan po si Tatay Ulpiano. Tay, ilang taon ka nang nag-aalaga ng baka? Matagal na. Mahigit siguro 20 na taon, sobra pa. Paano ka nag-umpisa sa pag-alaga? Nag-umpisa kami sa may nagpalaga sa amin, Oo. yung native ba? Oo. Tapos inalagaan namin panganak. Oo. Unang panganak sa amin, yung kulay batik-batik. Oo, pero babae. Babae. Okay. Tapos may nag-alok sa amin na veterinaryo Oo. na kuya, mas maganda dyan i-AI natin para magkaroon kayo ng mistiso na Brahman. So, mga anong taon yun? Year 2000. Year 2000, so 24 years ago. Oo, yung DA natin dito sa ating lugar. Opo. Tapos, nakapanganak. Una, yung kulay itim na yon, oo. binili namin ng service, yung single. Oo. Tapos pangalawa, yung batik-batik na yon na mistiso rin na Brahman, bininta namin. Gindaw namin doon sa lupi namin. Laki ng bagay. Laki ng bagay po nung benta. Tapos isa pang turo namin, bininta namin, tapos binili namin ng lambat. Yung anak buhay kasi namin, yung pinakasintro, pangingisda. Tapos Wow. yung natulong ng baka. Tapos yung nakaraang buwan, binta din ako ng isa para gastusin namin sa pag-aaral ng anak namin sa college. Wow. So, yung una-una mong binta ng baka, magkano yung kabintahan? Medyo mura pa yon, 30,000 lang. O, tapos yung sumunod? Yung sumunod, yung batik-batik na yun, 60,000. Okay. Ayan. So, ngayon, sa EI, medyo nag-upgrade ng konti. Pero tiningnan ko ito, Tatay Ulpiano, hindi pa masyadong Brahman. Nag-upgrade lang ng konti. Malaki yung yung porsyento niya ng pagka-native pa rin. Pero at least, Malaki na. na-upgrade siya ng konti, no? Paano mo naman inaalagaan yung baka? Inalagaan namin sa pamamagitan ng pagkumpay ng damo. Oo. Pwede rin yung uhot. Ay, Yung dinapasan ng palay. Bilad mo yan, tapos isilid sa budiga. Okay. Ay, iwasan na hindi mabasa kasi nabubulok. Oo. Ayan, pwede rin yan, kumpay sa baka. So, pagkaanihan, ganun ang ginagawa mo. Air dry lang. Air dry lang, tatay. Binibilad pa ba? Opo, sa init. Pinapatuyo talaga o hindi masyado? Pinapatuyo talaga para hindi siya mabulok. Yun pala. Tapos, air dry lang. After that. Yun lang, walang nilalagay na mga kung ano-ano feeds o whatsoever? Yun lang. Tapos, painumin ng tubig. Mas marami siyang iniinom ng tubig kapag dry yung kinakain nila. Ang tubig ba nilalagyan nyo rin ng asin? Nilagyan ng minsan. Pero sa umaga, pinapakain namin. Yan po yung kapitbahay ko dito. Merong alagang baka. So sinabi po ng ating kapitbahay na ang laki talaga ng natulong ng baka, passive income talaga. So kung wala kayong alagang baka, di ba hindi naiipon yung pera? Sigurado. Oo. Natulong yung binta namin yung una, pinagawa namin dyan sa bahay namin. Tapos dinown nyo sa lupa nyo? Oo. Kasi mostly talaga dito, yung lambat ang kinakabuhay. Pagkatapos yung isa, binta namin para full feed namin doon sa school. Sa school ng anak. Yung bunso. Ayan, so ito tayo, 6 na ito. Tingnan natin yung babae doon. Oo. So ngayon, ito yung barako mo. Oo. Bala kasi namin na mag-alaga rin ng mga malalahi talaga, 100% pure Brahman.
Oh, kaya kung titingnan mo kasi yung puso niya, iba talaga yan sa puro na na Brahma, no? Oh, tingnan mo. Iba. Laylay. Oo. Pero Iba, ano no? lang, nag-upgrade lang yung katawan niya. Nag-upgrade ng konti lang. Pero good thing talaga, nire-reach ko kayong mga farmers dito. Kasi kung meron ako barako, doon yung napakasta yung mga babae yung baka. Upgrade natin. No? Oo. Tapos ito, pwede na rin pag hindi mo siya ginagamit na, pag meron na tayong pang barako dito, pwede na siyang benta tapos palitan yung babaeng malahi. Oo. Oo. Tama po ba? Sa aking estimate ba na 55 to 60k plus, okay ba yon? Okay ba yung aking estimate? Oo, kasi depende yan talaga sa kilo ng baka yung pag-estimate namin. Karne. Karne na mataba ito, makapal. Makapal ang kanyang puwito. Ito yung mga gusto naming mga binibili. Tsaka yung tiyan ba niya, tingnan mo, hindi masyadong laylay. Yan. Bilog siya. So ibig sabihin nun, ano siya, bugkos ang tawag namin sa Negros nun. Parang bugkos ba? So hindi malaki ang habwa. So, ibig sabihin, pag hindi malaki ang habwa, mas maraming karne. Malaman. Malaman siya. Mataba, ano? Ayan. Ang bigat. Bigat dito. Sige, tingnan natin. Saan yung babae? Ayan. Ang lapad pala ng pastulan nyo dito. Mayaman pala kayo sa pastulan. Hindi naman amin to sa amin, pero pinagkatiwala lang ba? Yung saging ba? Hindi kinakain ng mga ano nyo, baka? Kakain niya ng saging. Ano yan? Binabuyan lang Tinitrain namin ko dyan. yan na hindi kumain ng saging. Okay, para hindi makapinsala dito sa mga tanim, ano? Yan. Ako, ang lapad nitong lot na to. Tapos meron pang pasilungan pag masyado nang mainit. Diyan nagpasilong. Dati naman kasi, tatay, wala naman itong saging. Oo, dati. Parang bago lang ito itinanim. Noong pandemic, kasi walang magawa yung mga tao. Tingnan. Ito hindi amin ito. Hala, nakikita ko na yung babae yung baka, medyo malaki-laki rin. Mga ilan ang taon ito? Ano yan? Magkasidad sila ng 3 years? Grabe yung inumpisahan mo, no? Sa paalaga lang sa'yo ng tao, tapos pure native pa. Year 2004? 2000 yan. Oo, the year 2004 sila nag-farming. May mga native pa kami. Yan. Yan. Uy, maganda na nga ito mga kagidang buhay na magkaroon ng barako na 100%. Kasi parang ano na siya, upgraded na nga talaga pero konti lang. Itsurang native pa rin siya. Nakailang anak na po ito, bro? Isa pa lang. Tapos ngayon naglalandi? Ano yan? Buntis yan. Ano ang nagkasta sa kanya? Yun. Native na yun. Pero hindi na rin siya mag-upgrade kasi pareho lang silang upgrade na ano, mahina ang lahi. So dapat ito ang nagkasta sa kanya yung 100% na. Oo, mga barako. Sayang yung nag-iiay ano? Ano kasi yun, nagkasakit na ngayon, si Randy. Pero kung hindi siguro, na-upgrade na to. So sige nga, tanungin ko yung ating Department of Agriculture na Bas kung bakit walang ano pumalit sa kanya. Wala. So yung mga similya na ina-IE niya, galing talaga sa DA. Opo. Sayang. Sana yung na similya dito, yung ano na, Oo. Brahman. Sana siguro na ano yan, na napapuruhan na. Oo. Kung hindi nakasakit yung kuwan yung doktor Oo. dyan. Kasi upgrade na siya, tapos puro pa yung iiay sa kanya, medyo lalaki ang porsyento ng pagka-Brahman. Ito ang maganda na kapag upgrade ka. Ayan oh. So dito mo lang siya tinutugway talaga, tapos ito lang mga damo yung kinakain niya oh. Ilang buwan na itong tiyan niya? Ano na yan? Bawalo na. Walong buwan na yun. Siyam na yan. Malapit na mga anak siya. Sayang ano? Ang unang, ano niya, unang panganak, kinagat ng ahas dyan eh. Ay, Patay? Paano mo nalaman na kinagat ang ahas? kasi maraming ahas dyan. Maraming ahas kami dyan na napatay. Minsan kami yung mga baka namin namamatay din. Doon pa lang sa sugahan namin sa Negros. Sabi ng ng mga tao ko doon, kinagatan ng ahas. Totoo pala yun? Ng ahas dito sa paa. Bumula yung yung bunganga.
So ibig sabihin nalason talaga. Siguro to, agwason, tawag nila. Oo, mabait tong bakang ito. Marami din ba siyang gatas pag nanganganak? Ang dami. Oh, ano pakain mo sa kanya pagka nanganak? Yung mga dahon ng kahoy na pampagatas, mga katilog, labnog, yung madagta ba? Katilog? Eh, di ba ano yun? Mga kakalason? Katilog, yung kulay pula. Hindi pala makakalason yun. Pula ba? Yung Gibellina daw pinapakain din. Ay hindi, bawal yan. Bawal yan? Bakit sa Negros pinapakain nila? Ano yan, magkakaroon ng ano yan, bulati yung baka. Ah, ganun pala yun? Parang sabon yun. Parang sabon. May ano dyan, may namatay kami isang baka dahil sa Gibellina. Ay, totoo pala yun. Bawal yan. Baka dahon lang yung pwede, hindi yung ano, yung bunga. Pati bunga. Bawal talaga, binawal sa amin ng ano, ng Binawal sa inyo? bawal. Bakit taga Negros pinapakain nila? Sabi sa amin, wag na ninyo pakainin yung baka nyo. Kasi magkakaroon ng maraming bulati yan. Oh no! Kasi Uy, bumubula yan, parang sabon. yun pala yun. Ng Gibellina. Oo. Kaya ngayon, iniwasan ng buti pa yung yung dahon ng langka. Yan, maganda. Yung nagpaalaga ba sa'yo ng, ano, ng baka na yun, ang una mong baka? Kabang. Oo. Marami pa bang baka ngayon? Ay, wala niya kasi matanda na siya. Yung pinalagaan niya, unti-unti nilang bininta. Siguro pagka dumami ang baka ko, ganun din ang paggawa ko. Makatulong ako sa mga farmers, no? Oo po. Ano yan, malaking tulong yan dito kasi walang kinakita mo yung mga baka dito, mga native, ang liliit na. Oo, sa'yo pa yun? Opo. Oo, yung mga native na yan. Baka dito, yung pure na native, 3 taon, naku, maliit pa. 10,000 lang siguro yung halaga niya. Native. Panglitson pero matigas. Oo. Pero ito na upgrade na. So, panawagan po sa Department of Agriculture Nabas. Kung matanda na po yung nag-a-IE ninyo, ano masasabi mo? Dapat 'di ba palitan nila yung empleyado? Oo. Hindi naman siya matanda, sis. Nagkasakit lang. Ah, okay. Yung sakit ka, yung diabetes, stage 5 na. Uy. Bata pa yung si Randy. Oo, Magaling sige yung nga. mag-EI. Magaling talaga Kaya siya. lang, siya ang pinakauna ng doktor dito na naka-EI na ano, hindi pumalpak. Okay. Marami siyang ini-EI na talagang nabuntis at nanganak. Wow. Saan ba ang bahay ni Sir Randy? Adyon sa Pulido, O sige, puntahan ko nga siya yan para kumustahin. Oo. sa Cruising Patapas, yung bahay nila. Oo, yun pala yun na marami ring sumubok sa pag-EI, pumalpak. Palpak. Oo. Walang nabuo. Walang nabuo. Nakagawa nito. Oo. Kaya nga nanginayang ako eh. Bakit kasakit siya? Kaya naputol yung pagano namin, yung pagpapaanak sana na puro na Brahman. Oo, upgrade kasi ng upgrade hanggang ma-reach talaga. Yung pag-iay, bago ka makapapuro, tatlong lipat. Yes, oo. Ito, pag na-iay, yung anak niya, i-iay ulit. Ayan, medyo mataas na yung porsyento ng dugo Ng Brahman. Pangatlong bisis siya para Oh, pero ito pang isa pa lang. Ito pang isa pa lang. Dapat may dalawa pa yan. Supposed to be dapat yung anak niya ngayon, kung na-EI siya, malaki na ang porsyento. Oo po. Sayang, yan ang dapat nating i-project ngayon, Tatay Ulpiano. Oo, puntahan natin yung taga-EI, tapos makipag-communicate ako sa DA Nabas, baka may maitulong yung agriculturist natin, si Ron. Oo, kasi ano na siya, licensed agriculturist na si Ron eh. Oo, para matulungan mga farmers dito. Yan. Puntahan natin si Randy. Oo. At Tatay Ulpiano, anong masasabi mo dito sa sa mga kababayan natin na taga-Aklan? May masasabi ka ba sa kanila na magiging inspirasyon nila sa pag-alaga sa mga baka? Tulad sa amin, kung hindi kami nagkaroon ng baka, hindi siguro kami nagkaroon ng malupain, nagbili namin. Tapos yung mga gamit sa bahay, mga gamit namin na lambat, sa baka yan. Kaya hinihimo ko yung mga tao na sila rin, mag-alaga ng baka. Malaking tulong yan sa pamumuhay. Lalo na't nandito na ako ngayon dito sa probinsya ng Aklan. Tulungan ko talagang mga farmers. Ayan. Dito kasi magdala ka dito ng 100% malalahi. Na Brahman. O para darating ang araw, magiging pareho din tayo ng Negros. At magkaroon tayo ng livestock auction market dito. Dami na mag-aalaga ng baka. Kasi dito sa Aklan, walang Brahman dito.
So sa pagkain naman, anong masasabi mo sa mga, kasi mag-iisip yan sila yung mga gusto rin mag-alaga. Paano kaya yung pagkain? Ano masasabi mo rin? Simple lang kuan, yung uhot ng palay na ginapas, tapos pagkatapos na tracer yan, ibilad ninyo sa init ng araw. Pag natuyo na yan, pwede dyan ilagay sa budiga para konsumo ng baka. Pwede rin magtanim ng napier, di ba? Pwede rin. Oo, para-paraan lang. So anong nakikita mo dito sa atin sa Navas? Marami din bang mga field na ganito? Marami dito. Oo. Yung kuan, yung mga palayan dito noong una na hindi na tinatamnan kasi nawala ng tubig. Oo. Kaya Walang irrigation dito, hindi irrigated eh. may irrigation phase. Pero ano lang pili? Yung dinadaanan dito ng tubig, pinasara ng may-ari ng lupa. Kaya naging ganito to. Dati taniman pala ito ng palay. Ito pala yan to, buo. Bakit niya pinasara, no? Kasi hindi daw, hindi kampi sa kanya eh. Sa politika. Yan. O, si auntie, siya ang katuwang mo. Dalawa talaga kayo. Mga kambing, meron pa kayo? Wala lang, hindi kami nakalagi ng kambing. Oh. Ngayong nandito na ako, paaalagaan ko kayo ng kambing. Yung kuan, yung hybrid. Mga hybrid na talaga yung implement natin. Kasi, sa farming kasi, start right. Dapat sa mga hybrid na tayo o sa malalahi na tayong mga hayop mag-upisa. Diba? Tuwang-tuwa ako dito dahil kahit may native pa siya, pinagtsatsagaan mo para dumami. Pira pa rin eh. Pero, ito 3 years na. Alam mo ba kung may lahi ito, napakataas na nito. Hindi mo na maabot ito. Sobra na siguro. Anong height mo? 5 po. Oh. Siguro mga ganyan-ganyan na ang height o sobra pa. Mga nakikita mo doon sa Negros, yung mga pumupunta dito. Di ba dito sila, yung mga tracking dito nagpapahinga? Kung ma-stranded sila, binababa dito yung mga baka nila, hinahalo sa amin. Oo, hindi, libre na yung pakasta kung may kakasta. Oo. Kung may babae na ready na kastahan. Ano napansin mo sa mga baka na dinadala nila from Negros? Ay nako, ang lalaki. Pag binaba dito, akala namin yung baka namin malalaki na eh. Pag hinalo sa kanila, nako. Ang liit ang baka mo, native talaga. Kasi doon sa sa Negros, mga upgraded pa. Pero marami ding mga lugar doon na native pa kagaya nito, ma-upgrade lang ng konti. Yan. So tingnan natin yun ay yun, babae yun? Tingnan natin kung parang walang lahi pa yun, native talaga siya. So yun na pinakita sa atin ang ating farmer, yung upgraded niya dahil sa EI. Ito nga pala, ito pinalog namin doon sa malayo. Kaya pinalagaan kasi namin yan. Ganun din ginagawa nyo, pinaalagaan nyo rin. Oo. Tatlong visit ng mga anak. Oo. Hindi kami nagkaroon ng parte. Ay! Bakit naman? Kaya lang binawi namin kahapon yung ina. Ito yung nanay na binawi nyo. So 3 panganak na ito, hindi man lang kayo nagkaparte. Ay? Ang panganay na anak niya, 50 milyon. Oo. Sige nga, patayuin mo, tatay. Parang napanghinaan ako ng loob sa kwento mo, ha. May mga nagpapaalaga, may nag-aalaga pa lang, hindi namimigay ng parte. Talaga mga kagandang buhay, oh. Kaya kapon kinuha namin doon sa malayo ito. Kanabaoy, kinarga namin sa top down. Tay, binta mo na yan. Palitan mo na ng may lahi. Oo. Kasi 3 panganak na rin, matanda na rin siya. Pero hindi ka talaga nagkaroon ng pera dyan. Ay hindi kami kumita dito. Yun ang nakakasakit. Parte na isa. Oo. Mayroon sana kayong parte na isa kasi 3 panganak na. Parang pinanghinaan ako ng loob doon. Dapat siguro may kontrata. Oo. Ayun pa yung isa, native lang. Native talaga mga kagandang buhay. Or yung iba. Yung mga baka. Kasi 6 yung baka niya eh. Yun pa lang po yung upgraded niya. Yung isang toro at isang babae. Kasi nga dahil sa EI. So puntahan po natin. Anong pangalan nun? Yung taga-EI? Randy. Puntahan natin para ma-interview din natin siya kung gaano rin karami yung naging successful niya na EI. Ito mag-ina. Ito yung ama niya. Limang buwan niya. Oh. Okay. Pero dati sis, yung anak nito na yung nagkastay native, ay naku, ang liit. Ang liit! Oh, no! Isang taon na, ganito pa rin kalaki. Ito, 5 buwan pa lang. 5 buwan ito, medyo na ito yung kumasta sa kanya, medyo yun na yung mo, barako mo. Pero yung nanay, tingnan mo, oh. Parang pa rin, parang litsunin. Pero matanda na.
pumunta dito na, ano to, kambing. yung pinsan ni Nestor, Oh. ginanda nga ako, kambing ko na among baka. Kambing daw? At sobrang liit? Kasi yung liliit, doon daw sa kanila, 8 buwan. Ano na eh, laki na. Ay, Dito naku. sa pagdating dito, kambing lang daw. Ayan. So, iba talaga din, no? Iba talaga. Iba talaga pagka Brahman. Brahman na malaki. Kung native ba, native. Tutulungan kita, tatay. Tutulungan kita para ma-upgrade. Baka paalagain din kita ng isa sa aking mga baka, no? Kasi magaling ka mag-alaga eh. Babae. Oo, babae. Kapitbahay ko po, mga kagandang buhay na mahilig rin sa baka. At lahat po ng naipundar ay dahil sa baka. Tulungan po natin.